Kaligtaan din sa SONA ng Pangulo ang ating mga overseas Filipino workers o ating mga OFW para hindi sila importante para sa nagsulat ng SONA sa nakaraang SONA. 4,500 ang umaalis na OFW sa araw-araw, 12 milyon na ang ating OFW at 12% na ito ng ating populasyon. Batid natin na halos lahat ng bawat pamilyang Pilipino ay may mahal sa buhay na OFW na sumusuong sa kamamahaan. Noong pa ba, ito na ang mukha ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Kaya naman sila ang salamin ng tunay na kalagayan ng ating lipunan. Marami sa ating mga kababayan ang wala pa rin trabaho. Kung meron man, hindi sapat ang kanilang sahod, kaya pinipili na lamang na mga ibang bayan. Mawalay sa pamilya, labanan ng kahirapan, at maharap sa panganib. Sulat sa Libya, pinili ng ating mga kababayan na manatili sa gitna ng digmaan sa halip na umuwi dito. Hindi inaalintana ang pagsabog ng mga bomba kaysa balikan nila ang gutom at kahirapan sa ating bansa. Ginoong Pangulo, nangangailangan ng dagdag na tulong ang ating mga bagong bayan. Sila ay isa sa mga backbone ng ating ekonomiya at marapat lamang na sila ay kaligain. Taasan dapat sa atin ang Legal Assistance Fund para sa mga OFW para maramdaman naman nila ang ating pamalan sa oras ng kanilang pangangailangan. Ginoong Pangulo, sabi sa SONA, bumaba na ang insidente ng krimen sa gitna ng maraming massacre, kidnapping, ambush at iba pang krimen. Malaking bahagi ng mga headline araw-araw ay kaugnay ng kriminalidad. Ito ay nakakabahan ng sitwasyon at isa sa kabila ng pamamahagi ng gobyerno ng mga bagong armas sa kapulisan at sandataang lakas. Bumaba pa sa 28.6% ang crime solution efficiency ng ating kapulisan. Ngunit Ginoong Pangulo, kinikilala natin ang nagawa ng Administrasyong Aquino upang maarmasan ang lahat ng pulis sa buong bansa. Sana ay makatulong ito sa pagsugpo ng dumaraming krimen. Sa paglala ng krimen ay isang refleksyon lamang na lumala ng kahirapan ayon sa NSCD at PNP. Nagpasok 1 milyon ang krimen noong 2013 kumpara sa 200,000 noong 2012. Kabilang dito ang 27 mamamahayag at sulpong mayor na inambus at tinatayang kamakailan. Kawalan ng katahimikan ay masamang pangitaigling sa pang-inganyo ng mga dayuhang namumuhunan. Nawala nga ang wangwang sa daan, naglipa na naman ang dagang boys, sorbet boys at riding in tandem. Nakakita na pa tayo ng wangwang ng pulis ng mahabol sa mga kriminal. Malaki rin ang suliranin ng mabagal na hustisya. Katulad na lang sa Maguindanao Massacre, 5 taon na ang nakalipas, patapos na ang termino ng Pangulo, ay wala pa rin pagpasya ang bote. Kung ang kaso ito ay hindi umuusan, paano pa kaya ang maliliit na kasong dawit ang ordinaryong mamamayan at mahihirap? Kaya marahil sa Mindanao, Ginoong Pangulo, ayaw pa tayo sa pagresolba ng tunay na suliranin dudulot ng rebelyon. Mabuti ang miting kapayapaan sa MNF at ng Bangsa Morolo. Subalit kung mananatili ang kahirapan sa Mindanao, malamang mauwi pa rin ito sa bagong rebelyon. Ang kahirapan ang tunay na ugat na paghihimagsik sa Mindanao. 10 sa 16 na pinakamahihirap na probinsya ay matatagpuan sa Mindanao. Ang desperadong pamumuhay at pakiramdam na nagpapabayaan ng pamalaan ang nagtutulak para sa ating mga kababayang mga klas. Wala na nga silang makain ng ayos, 8 oras pa silang nakakaranas ng brownout. Ginoong Pangulo, malaki ang papel ng pagkakaroon ng regular na supply ng kuryente sa Mindanao. Kailangan natin ng malinaw na polisiya at programa sa enerhiya sa Mindanao para sa mura at sapat at estable kuryente. Ito ay upang mahikayat natin ang mga mamumuhunan na mag-invest sa Mindanao at magdulot ng pagsigla ng lokal na ekonomiya. Kailangan maayos na pag-aralan ang mga paraan upang masulit ang pagiging food basket ng bansa ang Mindanao. At pare-paso ang Mindanao Strategic Development Framework na binanakas ng LENA. Kaysa tayo sa kagustuhan ng mamamayan na lutasin ang isyu ng katiwalian.
Isinupite mismo ng ilan sa ating mga kasama sa oposisyon ang kanilang sarili sa proseso ng justisya. Lumagda po ang nilingkod sa Blue Ribbon Committee report sa paniniwalang dapat ipagpatuloy ang pag-uusisa sa 71 bogus na NGO na tinukoy ng COA bukod pa sa Napoles NGOs. Inaasahan natin hindi magtatapos sa pag-aaresto at pagpapakulong sa tatlo nating kasamahan ang laban sa katiwalian at korupsyon upang hindi isipin na ito'y may bahid na politika. Maasa ang buong bansa sa pag-iiral ng hustisya. Naway hindi maging balakid ang usapin ng pagiging kapatido, kaalyado, kaibigan at kamag-anak sa nararapat na imbestigahan ng anumang uri ng katiwalian. Sa kontrobersiya ng DAP, obligasyon nating sundin ang kapasyahan ng Korte Suprema na nagsasabing iligal ito. Sa pagdeklarang unconstitutional ng PIDA, tumalima ang mga congressman at senador. Bakit pagdating sa DAP, nagmamaktol ang Malacanang? Hindi natin kinikwestiyon ang magandang intensyon ng DAP. Ang kinikwestiyon natin ay ang prosesong pinagdaanan nito na lumabag sa saligang batas. Sana ay humingi na lamang ng supplemental budget sa Kongreso ang Malacanang katulad ng naaayon sa batas. Hindi rin natin kinikwestiyon kung merong nakinabang. Ako'y naniniwala na ang Pangulong Aquino ay hindi nakinabang sa isyu nito. Gusto rin malaman ng ating mga kababayan kung ano ang nangyari sa Malampaya Fund. Maging mismong ang pag-question ni BIR Commissioner Linares sa irregularidad nangyayari sa PAGCOR ay tinatanong ng ating mga kababayan. Ayon sa BIR, may kaso ng pagdarambong ang PAGCOR. Subalit parang wala nang nangyari sa usapin ito. Mabuti pa mga private casino operators mukhang makakalusot sa pagbubuwis. Samantalang ang ating pong mga kawani sa pamalaan ay hindi magdurusa, ay tila magdurusa sa darating na Kapaskuhan at marami pang Pasko dahil sa buwis na ipapataw sa makakarampot ng allowances at mga bonus. Malaki ang papel ng Freedom of Information Bill laban sa katiwalian. Kaya mabilis itong naipasa sa Senado. Papasalamat tayo sa chairperson ng ating committee, Senator Gaspo, sa kanya pong pagtulak sa FOI. Sa wakas, isa na itong priority bill sa Kamara. Sa FOI, hindi na catchwords na lamang ang mga salitang transparency at accountability. Subalit, may papatupad ang FOI sa susunod na administrasyon pa at hindi na sa kasalukuyan. Marapat na sanang pangunahan ng Pamela Aquino ang pagpapatupad ng FOI sa loob ng kanyang panunungkulan, lalo na sana sa pagpapanukala at paggawa ng pambansang budget upang maitaas natin ang tiwala ng ating mga kababayan sa buong pamahalaan. Isa sa nais na malaman ng ating mga kababayan ay ang antas ng ating kahandaan sa kalamidad at rehabilitasyon. Ayon sa SONA, pagkatapos ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda, di manoy 48 oras lang ay agarang tumugon na ang gobyerno sa mga biktima ng kalamidad sa Leyte, Samar at iba pang nasalantang lugar. Paumanhin po, Ginoong Pangulo, pero tila malayo ito sa katotohanan na nangyari. At isa itong malaking insulto para sa mga manamatay sa dilubyo. Alam ng sambayanan na hindi agad nakaresponde ang gobyerno at hindi nakalanding ang ating mga C-130 sa Leyte, kung kaya't nauwi sa kaguluhan at nagkaroon ng malawakang looting sa Tacloban. Ang katotohanan, sinikap na pagpasensya ang malapagong na pagtubo ng ating pamahalaan. Kakaiba naman talagang ang dilubyo ng Yolanda at hindi pa tayo nakakaranas ng ganitong kalakas na kalamidad. Saksi rin ang maraming lokal at international media sa katagalan ng pag-aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng CNN report na isinarawan ang kawalan ng madaliang pagkilos ng ating pamahalaan para makapag-abot ng tulong sa mga lugar na nasalanta. Mabuti na lamang at mabilis na dumating ang ayuda na galing sa ibang bansa para mapabilis ang relief operations. Sa mga naging imbento ng maling informasyon at nagpapabagal ang proseso ng rehabilitasyon, naway babatid ninyo na bawat oras at araw na naantala ang pagbibigay ng relief goods ay pinsala at kamatayan ang dinudulot nito.
Akupad pa rin hanggang ngayon ang pagsisikap ng gobyerno sa rehabilitasyon ng mga naapektadong lugar. Halos 2,000 pamilya ang patuloy na naninirahan sa Tent City sa Tacloban at higit 5,000 ang kailangan ilipat mula sa no-build zones. Sa ngayon, rehabilitation plan pa lamang ang meron tayo. Bilyones ang donasyon ng iba't ibang bansa para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Gustong malaman ng ating mga kababayan kung ano na ang nangyayari dito. Sa bawat araw at gabi na natutulog ang ating mga kababayan sa Tent City ay araw-gabi na papabayaan natin sila.